Itong si Cayetano, mga kababayan, gusto daw mamorsyento ng 2.5 billion interest. Ikinuwento po, nagsalita na, kumanta na, itong si Secretary ng DFA, mga kababayan, na si Teddy Boy Locsin. Galit ako dyan, di ba? Pero, ito po yung kanyang sinabi. Ayan. Nag-iimbestiga pala si Lacson nung mga kababayan. Ang tanong dito, may namorsyento sa 2.5 billion interest? Okay, basahin natin. Sabi rito, we dug up the archive of the old files on the issue of the 2019 SEA Games and found November 2019 written by the same page. November 2019, konektado sa unang artikulo natin na Cayetano has his eyes on the SEA Games budget ever since. Mismong si Senator Ping Lacson, nako Lacson, ikaw na naman. Aray ko. Ha? Ikaw na naman ang pag-iinitan ng mga yan. Ang ngayon nagsiwalat na ang paglipat ng 1.5 billion piso mula sa kabuuang 7.5 billion pisong pondo para sa pag-host ng SEA Games mula sa Philippine Sports Commission papunta sa PISGOC ay questionable. Ang inisyal na 1.5 billion ay nilipat ng PSC or Philippine Sports Commission sa PISGOC na isang pribadong organisasyon. PISGOC is pribado na pinamumunuan ni Alan Peter Cayetano. Aray ko. PISGOC. Okay? Ayon kay Lacson, ito'y kapareho ng molde o paraan na ginamit sa 10 bilyong pork barrel scam ni Napoles. Natatandaan nyo yon, mga kababayan. 'Di ba? That is questionable. Lacson said in a television interview, remember individuals had been charged and convicted using a private foundation as a repository of public funds. Si Joel Villanueva, ganyan din. That's the Napoles case. Ang palusot ni Cayetano, hindi raw nakayanan or overwhelmed ng PSC. Ang pangangasiwa ng pondo, kaya nga raw ang DBM ay umayaw ring humawak ng pamamahala nito, kaya napilitan daw ang PISGOC na tanggapin ang pondo. Ang tawag niya dito ay financial assistant, kaya hindi raw ito sakop ng procurement law. Aray ko. Mga kababayan, ang PSC tumanggi, ang DBM tumanggi. Tapos ngayon, inilipat yung pondo kay PISGOC. Pribadong organisasyon, pribado yun. 'Di ba? Ngayon, sabi rito, una, utang na loob pa at napilitan lang siya na tanggapin ang pondo. At may sarili na pala siyang batas na nagbabaliwala sa procurement. May problema dito. Dahil alam naman natin, yung procurement na yan, mga kababayan, binibiding yan. 'Di ba? Yung nangyari dito, wala nang bidding. Nasa PISGOC na kaagad. Sabi rito, isa pang magdidiin sa pangyayari ay pagkumpirma. Ito na, mga kababayan, si Teddy Boy Locsin. Teddy Boy Locsin, wala siyang kinalaman sa 7.5 bilyong isiningit sa DFA budget noong isang taon. Subalit, mga kababayan, dagdag ni Locsin, mayroong isang tao na nakiusap. Si Locsin daw walang kinalaman. Pero mga kababayan, eto kasi, noong 2019, si Cayetano, siya po ang naging DFA secretary ni Digong. Okay? Dagdag pa ni Locsin, mayroong isang tao na nakiusap na hayaan lang niya ang nakatagong insertion or 7.5 billion sa DFA budget. Insertion. Ngunit sa halip, ay pinabalik ito sa Treasury o sa DBM nitong Oktubre ng nakaraang taon. Dati pa to ha, mga kababayan, nung 2019 pa to. Matatandaang pinalitan lamang ni Teddy Boy Locsin si Alan. Si Alan kasi ang unang DFA secretary. Bilang DFA secretary at si Cayetano rin ang nagsingit sa budget ng DFA. Kumbaga, ganito mga kababayan. Ako si Alan. Kunwari lang ha, ako si Alan. Aray ko. Nung ako ang DFA secretary, nag-insert ako ng mga kababayan, 7.5 billion. 7.5 billion.
I-park mo muna yan dyan. Ibig sabihin, nakatambay lang dyan. Dyan lang muna yan. Nung umalis na si Alan Peter Cayetano, kala siguro niya sa kanya mapupunta yun habang siya ay nakaupo. Kasi, ikaw nagpa-insert, ikaw yung nakapwesto, so ang tingin ng tao, ikaw makikinabang nun, di ba? Ngayon, nung napalitan siya ni DFA Secretary Teddy Boy Locsin, sabi ni Cayetano, Bok, may nakatago dyan. Huwag mo lang munang pakialaman. Dyan lang yan, ha? Dyan lang yan. Pero pumalag si Teddy Boy Locsin, mga kababayan. Ano siya? Pumalag. Kasi sabi dito, at si Cayetano rin ang nagsingit sa budget ng DFA nung panahon na iyon, na siya rin ang tumatayong organizer ng SEA Games. Ayon sa isang tweet ni Locsin, gusto niyang hayaan ko lang ang 7.5 billion na kasingit sa DFA at ako ang mamamahala at pagkatapos ako ang makukulong. Ayun nga, mautak. Si Alan. Nung si Teddy Boy Locsin na nakaupo, hayaan mo lang yan dyan, Bok. Sabi ni Teddy Boy Locsin, teka, bakit ko hayaan? Diba? Pag hinayaan ko to, ako mamamahala, pagkatapos ako ang makukulong. Isinuli ngayon ni Teddy Boy Locsin yung pera sa DBM. Sa inyo na yan. Hindi naman yan ginagamit dito eh. 'Di ba? Sa inyo na yan. Hindi naman namin gagamitin yan dito eh. Hindi namin kailangan yan. Aray ko. So, ibig sabihin, parang si Cayetano lang talaga ang nag-ipit nun para sa kanyang sariling, hindi ko alam kung saan niya gagamitin, 'di ba? Ngayon, sabi rito, isinuli ko kay dating Budget Secretary Ben Diokno sa Department of Budget and Management. Actual tweet, ito yon, tinagalog lang kasi kanina. He wanted me to keep the 7.5 billion in DFA and I would manage it from my office, after which I'll go to jail. I return it to former Budget Secretary Ben Diokno in DBM. At kung susundin ang timeline o mga pangyayari ay pumalpak ang plano ni Cayetano dahil hindi umayon sa Locsin na itago sa DFA ang 7.5 bilyong pondo. Aray ko. Hindi pumayag si Teddy Boy Locsin na itago, i-park yung 7.5 billion. Okay, plan B. Nagkaroon ng Memorandum of Agreement ang PSC, Philippine Sports Commission, na pupondohan nito ang PISGOC at itatalaga ito nitong pangunahing grupo na mamamahala sa preparasyon ng SEA Games. Tandaan natin, ang PISGOC, mga kababayan, ay nasa likod niyan si Alan Peter. Okay? Sabi dito, at itinalaga itong pangunahing grupo na mamamahala sa preparasyon ng SEA Games mula sa hosting hanggang sa paghahanda ng mga lugar, pagdadausan ng kompetisyon. At dito nga pumasok ang BCDA or Bases Conversion Development Administration na pinamumunuan naman ni Vince Dizon. Ako, si Vince Dizon, nayari ka rin. Mukhang maburoblema ka rin dito, Vince Dizon. Mukhang mapapatawag ka rin na dating Chief of Staff at kaklase ni Alan Peter Cayetano. So sa isang pribadong foundation ang nanguna sa dalawang ahensya ng pamahalaan. Nabaliktad ang pangyayari. Sa normal na sitwasyon, ang ahensya ng pamahalaan ang nangunguna at kinukontrata lamang ang pribadong kumpanya tulad ng isang event organizer. Pero dito, baliktad, 'di ba? Amoy malansang isda ang baho na parang nabubulok na durian. Lumalabas na ang isang inisyal na 1.5 bilyong pisong napunta sa PISGOC ay nagastos sa pamimili ng kailangan ng walang public bidding. Aray ko. Pinasa na lang, pusa. Wala nang procurement. Ang tanong sa pagdevelop ng Clark, tulad ng kontrobersyal na kaldero na may halagang 50 million, may naluto rin kaya sa kalderong ito? Aray ko. Ibig sabihin, meron din kayang na-kickback. Isa pa nga ang question ay ang 9.5 bilyong ginastos daw sa pagdevelop ng Athlete Village ay inutang lang. Ito yung matindi. Paano inutang? Dahil nga mga kababayan, kailangan ipagawa yung Athletes Village na yan, lumapit sila sa pribadong kumpanya. Yun nga yung Malaysian company. Aray ko. At nagtataka ngayon dito,
Isipin nyo ha, bakit kailangan pang kumuha ng Malaysian company kung pwede ka naman mag-direct sa DBM or sa pamahalaan natin? Bakit sa Malaysian company pa? At ang matindi rito, yung Malaysian company mukhang nangutang lang din, mga kababayan, sa atin. Aray ko. Sa atin lang din. Ito, rito, ang naging question dito ay, nangutang ang BCDA sa isang grupo ng Malaysian. Pero ang pera ay inutang din sa DBP Aray ko. o Development Bank of the Philippines. Di ba mga kababayan, tayo, isipin mo, kung meron kang itatayo ang BCDA, pwede naman yan dumiretso sa Development Bank of the Philippines. Mangutang. Bakit kailangan pang pumunta sa Malaysian, 'di ba, developer? Tapos yung developer, wala din naman pera. Nangutang pa sa DBP. Aray ko. Nakita nyo yung railroading, mga kababayan? Kasi kung sa Development Bank of the Philippines ka, syempre mas maliit yung porsyento. Tama? Pero kapag sa Malaysian ka, mas malaki yung interest. Mga kababayan, dito ngayon pumapasok sa palagay ko yung 2.5. Aray ko. Di ba? Yung interest. Kasi dumaan pa sa Malaysian group eh. Instead na dumirekta sa Development Bank. Aray ko. Bakit pupunta ka pa doon? Bakit? Kumbaga mga kababayan, straight line na yan eh. 'Di ba? Straight line na yan from, sabihin natin, from La Union to Baguio, straight line na yan, dadaan ka pa sa Nueva Vizcaya, papunta ng Baguio. O kaya pupunta ka pa ng Aurora. Baler, Aurora, papunta ka ng Dinijawan, papunta ka pa ng Baguio. Aray ko. 'Di ba? Gumanong ka pa, umikot-ikot ka pa, kumbaga parang sa taxi, mga kababayan, ganito ang magandang halimbawa, sa taxi. 'Di ba? Anong ginagawa nila para tumataas ang metro? Ang bayad. Sige nga, kung masasagot ninyo, guys. Ano ang ginagawa ng isang taxi? Kung bakit ngayon ang mga taxi driver ay hindi na ganong kumikita, ay naayawan na yan ng mga pasahero. Anong ginagawa nila sa mga pasahero? 'Di ba? Hindi stopover. Hindi isang stopover. Hindi, mas malala pa dyan. 'Di ba? Ang ginagawa nila, guys, para lumaki yung bayad mo, 'di ba? Idadaan ka nila sa daan na mas malayo, sa daan na mas masikip, sa daan na mas traffic, para andar ng andar yung metro. Aray ko. Nagets nyo? So instead na idiretso mo, mababa yung metro, yung gas mo, mas mababa yung consumption mo, mga kababayan, tama. Mama, Emily Manley, tama. Iikot-ikot ka muna, ilalayo ka ngayon. Ganito mismo yung ginawa, mga kababayan, sa style na to. Inikot muna, pinunta muna ng ibang ruta bago pumunta doon sa pupuntahan. Aray ko. 'Di ba? Oh, mas magtatagal ang biyahe, mas lalaki ang consumption ng gas, mas malaki ang pasahe. Tama? Aray ko. Oh. Ganon ang pangungurakot dito na nakita ko. Yun ang iimbestigahan. Dahil sabi rito, mayroon bang namorsyento sa 2.5 bilyong interest? Aray ko. Kasi ang Malaysian Group, 2.5 billion. Tapos yung pera natin, yung inutang yung pinautang sa atin, sa BCDA, ng Malaysian Group, ay inutang din ng Malaysian Group sa Development Bank of the Philippines. Aray ko. 'Di ba? Oh, sabi rito, 'di ba ang gulo? O ang inutang natin mula sa Malaysian Group ay galing din sa ating pera na inutang lang ng Malaysian sa atin. Aray ko. Ang gulo. 'Di ba? Grabe. Grabe ang scheme ng corruption. Pero sabi dati, mga kababayan, malinis. Halak ka. Oh, ang masakit dito,
ay ang garantiyang 2.5 bilyong interest o tubo sa halagang 9.5 bilyong inutang. Ayan, 9.5 ang inutang natin sa Malaysian. Ang Malaysian umutang sa DBP pero may interest na 2.5 bilyon. Aray ko. Ang tanong, sino kaya tong Malaysian na to? Sino kaya nasa likod niyan? Meron kaya silang kasyunduan? Rerouting to the longest way. Correct. 'Di ba? O, inutang. At ito pa, may kontrata pa na 50-50 hatian sa loob ng 25 taon kapag na-commercialize at ininegosyo ang Athletes Village. Aray ko. Wow. Ang tanong, may namorsyento sa 2.5 bilyong interest? Yan, mga kababayan, ang usapin ngayon. Yan po ang binabalikan. Ano ang nangyari? Bakit merong procurement na dapat, mga kababayan, ay may bidding, pero walang bidding na nangyari? Pass-through. Mabilisan. Nagtataka ako dito, ang PSC pass-through dito sa PISGOC, pero itong pag-utang ng BCDA sa DBP, pwede naman i-pass through. 'Di ba? Pero dumaan pa sa longer route. Aray ko. So, parang inugat na tayo dito 'Di ba? Parang mayroong mga naibulsa. Aray ko. Oh. Kaya ko pinakita naman kanina yung video nung dalawa, hindi ko na nga tinapos dahil maraming naiinip Dahil doon sa huling portion, talagang galit na galit si Pia. Galit na galit si Alan Peter Cayetano. Di ba? Pero, what my point is, mga kababayan, ako pag ganyan, hindi ako talaga Hindi ako nababother, hindi ako intimidated, hindi ako naiinis, I don't fucking care. Lalong-lalo na kung, sige, imbestigahan nyo, ASAP, 'di ba? Ipatawag nyo ako dyan, I don't fucking care. 'Di ba? Ganun Sabi nga, mga ka-GP ni Robin, magsalita ka dapat. Aray ko. 'Di ba pag may kaso, dapat harapin? Kapag walang kasalanan, dapat hindi matakot. Aray ko. Bakit di mo nasabi yan, Robin? Kay Alan. Oh. Sabi ni Mary Lou Raganit, kutsabahan ng mga buhaya gahaman sa pera. Naku, piyanid mo ng pasenra. Pangkalma. Railroad breathing agapon. Mopiya pagtakpan si brother. Kaya malakas ang loob nila Petra na gumawa ng insertion na 10 billion kasi ganyan ang style ni Digong. Sila At alam nila na hindi po sila, mga kababayan, basta matatanggal. Kasi nga, nandun sa taas yung kapit nila. 'Di ba? Buksan natin 'to. Ayan Ayan, nilagay yung link. Para makita nyo guys, ito yung kabuuan. Ayan. Basahin ko rin para patas. The transfer of 1.5 billion in public funds for the 30th Southeast Asian SEA Games from the Philippine Sports Commission to PSC to a private group headed by Speaker Alan Peter Cayetano. Tandaan nyo yung PISGOC, mga kababayan, ay headed by Alan Peter Cayetano. Okay? Aray ko. So syempre, kung sa inyo yan ibinigay ng direct na wala ng procurement, wala man lang bidding, Aray ko. there's something off. 'Di ba? There's something off. Napaka-off niyan. At isa pa, mga kababayan, bakit yung pera sa DFA, 7.5 billion, pinapahold mo? Na dyan lang yan, i-park mo muna. Hindi pumayag si Teddy Boy. 'Di ba? Kaya ngayon siguro, palagay ko yun sana ang gagamitin. 'Di ba? Kaya lang, hindi pumayag si Teddy Boy, kaya plan B. Sinabi naman doon kanina plan B, ang gawin natin, hiling tayo ng tulong sa Malaysian group. Puta, yung hiningian ng tulong, wala din naman palang sariling pera. 'Di ba? Nang hingi ng tulong sa Malaysian group,
We expected na sila ay capable enough para magpahiram sa atin, but then again, we found out that this Malaysian group, mga kababayan, nag-lend lang din ng money doon po sa ating Development Bank of the Philippines. Nakita nyo? Di ba? Kakaiba. Ang daming ano dito, ang daming kumita for sure. Oh, bakit sila bother? Bakit sila ano? Nakikita natin dito eh. Basahin nyo pa lang, makikita nyo na mga kababayan. Let's just focus and tawag dito, kumbaga try to imagine, 'di ba? Yung ganong estilo. Makikita mo na kaagad, oy, oo nga, may off nga dito. Aray ko. 'Di ba? May off nga dito. Anyway, mga kababayan, totoo pa, meron pa pala tayong isa. Balikan naman natin itong si Senator Robin Padilla. Alam nyo mga kababayan, itong si Idol,